Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan po ninyo akong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, mapasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa akin sa araw-araw. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan aking nagagawa. Naway ilayo mo po ako sa lahat ng tukso at kapamakan na maaaring bumalot sa akin o lumapit sa akin. Kayo na po ang mauna sa akin ngayong araw. Sinasurrender ko po sa inyo lahat ng aking mga gagawin. Nabibigyan mo po ako ng sapat na karunungan at kaalaman para maayos kong maunawaan ng iyong mga salita at tulungan mo po ako may-apply ko ito sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong August 28, araw ng Miyerkules, ang topic po natin ngayong araw ay ang 7 marks of a healthy family. At nasa ikatlong bahagi na po tayo, which is ang community meaningful moments together. At ang versikulong pag-aaralan natin ngayong araw ay ang Psalm chapter 90 verse 10 to 12. Our days may come to 70 years or 80, if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due. Teach us to number our days that we may gain the wisdom of heart. Sa Tagalog naman po, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa isang maliwanag ang tindi ng iyong galit. Sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubugang takot dahil itong buhay namin may ilang na panahon? Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. At para naman po sa ating katuruan ngayong araw, unang-una, the family is God's gift for our enjoyment. Ang ating pamilya ay biyaya ng ating Panginoon dahil alam ng ating Panginoon na labis tayong matutuwa at magsisihan as na binigyan niya tayo ng pamilya. Sa ikalawa naman, the family is meant to grow together. Ginawa ng Diyos ang pamilya para mag-grow together, hindi lang physically but spiritually and relationally. Ginawa ng Diyos ang pamilya para hubugin ng isa't isa, hubugin ng mga taong bumubuo sa pamilya, upang paglabas natin sa poder ng ating pamilya ay masasabi natin nag-grow na tayo o lumago na tayo spiritually and relationally. Sa ikatlo namang sa ating katuruan at ang huli, the family is a reflection of the Trinity. Yun nga, it reflects a God who is not solitude but a communion of persons in which love is the foundational element. At yun lamang po para sa ating teachings. Ngayon pupunta naman po tayo sa ating application. Unang-una, grab every meaningful moments together. Yun nga, sulitin natin yung mga maliligayang sandali, nakasama natin yung ating pamilya. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay pa tayo, huwag tayong mayang mahalin sila, huwag tayong mayang humingi ng tawad kung may nagagawa man tayong kasalanan. Sulitin natin yung every moment, i-cherish natin, i-enjoy natin yung mga pagkakataong kasama natin ng ating pamilya. Sa ikalawa naman po, grow together spiritually and relationally. Yun nga, kailangan natin mag-grow spiritually and relationally. Kailangan sa pamilya, nakasentro lagi ang Panginoon. Dahil kapag naging sentro ang Panginoon, tiyak na magiging maayos at masaya ang ating pamilya. Sa ikatlo naman at huling sa ating application, guard the family from the threat
thoughts of division. Yun nga, tiyakin natin na sama-sama lagi pamilya, walang naiiwalay, walang naliligaw ng landas. At yun lamang po, sana naway may natutunan po tayong lahat sa ating daily devotion. At samahan niyo po ulit ako sa mga susunod pa nating devotion. Yun lamang po, maraming salamat.